Sa mga tanawin sa baryo na paulit-ulit mong nakikita. Pero may mga araw na biglang mas tumitibok ang puso mo habang nakamasid. Ako si David, 25 taon, taga Maynila. Sa dami ng gulo at pagod sa lungsod, nagpasya akong magpahinga muna sa probinsya, sa bahay ng tiyuhin ko sa San Roque. Akala ko magiging puro katahimikan lang ang makukuha ko dito. Hangin mula sa palayan, tahol ng aso tuwing gabi, at hampas ng ulan sa yero. Pero mali pala ako. Hapon noon, alas 5, at kakarating ko lang mula sa maliit na tindahan sa kabilang baryo. Hindi ko kabisado ang daan, kaya naglakad ako sa gilid ng palayan. At doon ko siya unang nakita. Nakaupo siya mismo sa gilid ng pilapil. Nakaluhod ang isang paa. Hawak ang sombrerong yantok. Pawisan siya, halatang galing sa pagtatanim. Pero parang wala lang sa kanya ang bigat ng maghapon. Yung puting kamiseta niya bahagyang nangingitim sa pawis at lupa. Pero sa ilalim ng dapit hapong araw, para bang may gininto ang liwanag na bumabalot sa kanya. May mga ilang batang naglalaro malapit at sumisigaw ng Kuya Tonyo. At sa bawat tawag nila, napapangiti siya. Hindi yung tipong pilit, kundi yung tipong may halong lambing at kasiyahan na bihira mong makita sa syudad. Nag-atubili akong lapitan siya, pero dahil hindi ko rin kabisado ang daan papuntang ilog, nilakasan ko na lang yung loob ko. Boss, sa ilog po ba to? Tanong ko, medyo kinakabahan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata at ngumiti. Oo, pero mahaba-haba pa to. Gusto mo, sabay ka na sa akin? Dadaan din ako ron. Hindi ko alam kung bakit ako sumang-ayon agad. Siguro dahil sa ngiting yun o sa boses niyang mababa, pero magaan pakinggan. Naglakad kami sa makipot na pilapil at ramdam ko ang bahagyang pagdampi ng siko niya sa braso ko tuwing nag-iiwas kami sa matutulis na damo. Tahimik kami sa una, pero may kung anong komportableng pakiramdam sa pagitan namin, kahit magkaibang mundo kami. Pagdating namin sa tulay na yari sa kahoy, huminto siya, tumingin sa akin. Ako si Tonyo, pakilala niya, sabay abot ng kamay. Hindi ko alam kung dahil ba sa pawis niya o sa sarili kong kaba, pero ramdam ko yung init ng palad niya hanggang sa braso ko. Ako si David, sagot ko naman. Bago kami maghiwalay, ngumiti siya ulit at itinuro ang kabilang dulo ng tulay. Doon ang ilog. Baka magkasalubong ulit tayo dito, wika niya. Pag uwi ko habang naglalakad, mag-isa sa pilapil, dala ko pa rin sa isip ko ang tanong na hindi ko na itanong kanina. Bakit nga ba palagi siyang nandito tuwing dapit hapon? At doon nagsimula ang kwento ko. Tungkol sa lalaking sa pilapil ko unang nakilala. Kapag araw-araw mong nakikita ang parehong daan, nagiging pamilyar sa'yo ang bawat bato, bawat damo,
At minsan pati ang taong lagi mong nakakasalubong. Simula nung araw na naglakad kami ni Tonyo papuntang ilog, naging routine ko na yung maglakad sa Pilapil tuwing hapon. Noong una, para lang makita ang ganda ng bukang liwayway sa baryo, pero sa totoo lang, para rin makita siya. Sa unang 2 araw, simpleng bati lang yung meron. "Oy, David." Magandang hapon, Tonyo." Tapos tahimik na kami, pero magkasabay pa rin ng hakbang hanggang sa tulay. Ikatlong araw, mas naging madaldal siya. "Taga Maynila ka, 'di ba? Kamusta naman dito sa probinsya?" Wika niya. "Hmm?" Tahimik pero parang mas mabigat yung hangin. Sagot ko. Tumawa siya, tapos sabi niya, "Hindi yan bigat. Sariwa lang. Hindi ka sanay." Ito, natawa ako. Habang nag-uusap kami, napapansin kong humahaba yung mga lakad namin. Minsan kahit lagpas na sa tulay, sasabihin niya, "Sige, sasamahan na kita pabalik." Wala naman siyang pakay sa kabilang baryo. Pero tila ba gusto rin niyang sulitin ang oras na magkasama kami. Isang hapon habang naglalakad kami sa makipot na bahagi ng Pilapil, biglang dumulas yung tsinelas ko. At bago pa ako tuluyang tumumba sa maputik na palayan, mabilis niyang nahawakan yung braso ko. Mainit ang palad niya kahit amoy pawis at lupa. "Dahan-dahan ka at baka mabugbog ka agad sa unang anihan dito." Biro niya. Pero hindi niya agad binitiwan ng braso ko. Pagbalik namin sa tulay, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Para bang may gusto siyang sabihin, pero nag-aalangan. Sa halip, iniabot niya sa akin ng isang maliit na supot. "Tanghali na kasi kanina, baka hindi ka pa kumakain. Tuyo yan at kamatis." Wika niya. Simple lang pero sa bigat ng hangin nung hapon na yun, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi sa lungkot kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong iniisip ako kahit hindi ko hinihingi. Pag-uwi ko habang kinakain ko ang tuyo na binigay niya at kamatis, naisip ko, bakit nga ba tuwing dapit hapon, nandito siya sa Pilapil? At bakit parang ako yung hinihintay niya? May mga taong mahirap basahin. Hindi mo alam kung bakit silang ngumingiti, kung bakit minsan tahimik, at kung bakit parang may tinatago sa likod ng kanilang mga mata. Pangatlong linggo ko na sa San Roque. Araw-araw ko na rin nakikita si Tonyo sa parehong lugar, doon sa Pilapil na parang trono niya sa dapit hapon. Pero ngayong araw, hindi na lang basta bati at lakad ang nangyari. Habang papalapit ako, nakaupo siya sa gilid ng Pilapil. Nakayuko at may hawak na maliit na lata. Nakaipit sa pagitan ng mga daliri niya ang isang pirasong papel. Pero mabilis niya itong sinuksok sa bulsa nung makita akong paparating. "Uy, David, maaga ka ngayon." Pati niya, napilit ngumingiti. Walang masyadong ginagawa sa bahay. Ikaw, wala ka bang trabaho sa bukid?" Wika ko. Tumango siya pero hindi tumingin sa akin. "Tapos na. Kanina. Dito lang ako nagpapahinga." Wika niya.
Naglakad kami sa makipot na pilapil, tahimik siya ngayon at nararamdaman kong may bumabagabag sa kanya. Di ko alam kung dapat ba akong magtanong o hayaan ko na lang siya. Pagdating namin sa gitna ng pilapil, bigla siyang huminto. David, nasubukan mo na bang magtago ng isang bagay na ayaw mong makita ng kahit sino? Nagulat ako sa tanong niya. Siguro oo, pero bakit? Tumingin siya sa palayan, malayo ang tingin at para bang nakikipag-usap sa hangin. Minsan kasi may mga bagay na kapag nalaman ng iba, magbabago ang lahat. Kaya mas mabuting manatili na lang sa mga mata na marunong tumahimik. Wika niya. Di ko alam kung anong ibig sabihin pero ramdam ko sa tono ng boses niya na totoo ang bawat salita. Gusto ko sanang tanungin kung ano yung tinatago niya pero bago pa ako makapagtanong, ngumiti siya at nagbago yung usapan. Halika, sabi niya. Sabay akbay sa akin para tulungan akong maglakad sa madulas na bahagi ng pilapil. Baka madapa ka na naman, wika pa niya. Sa simpleng pag-akbay na yon, ramdam ko yung bigat at init ng kamay niya sa balikat ko. At kahit maiksi lang, parang may nagsimulang kumatok sa dibdib ko. Isang tanong na gusto kong masagot. Ano nga ba ang lihim ni Tonyo sa pilapil na to? Minsan hindi mo kailangan ng tanong para maramdaman mong may sagot na nakatago sa paligid mo. Mag-aalasing ko na naman. Sanay na ako kapag ganitong oras. Pupunta ako sa pilapil, umaasang makikita si Tonyo. Pero ngayong araw, wala siya sa dati niyang pwesto. Naglakad ako papunta sa tulay. Iniisip na baka dumiretso siya sa kabilang baryo. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa palay. Pagdating ko sa gitna ng pilapil, doon ko siya nakita. Nakatalikod, nakaupo sa lupa, at parang may hinuhukay sa tabi ng mga damo. Bago pa niya ako mapansin, mabilis siyang tumayo at naglakad papalayo. Hawak ang kanyang sombrero. Naiwan sa lupa ang maliit na latang nakita ko noon sa kamay niya. Hindi ko alam kung tama bang lapitan, pero may kakaibang hatak ang lata na yun. Nang kunin ko yun, naroon pa rin ang papel na siniksik niya noong isang linggo. Gusto ko sanang ibalik agad, pero hindi ko na napigilang silipin. Sa loob ng papel, may guhit ng isang lalaking nakaupo sa pilapil at sa tabi niya, may isa pang lalaki. Hindi malinaw ang mukha ng kasama, pero alam ko, ako yun. Bago ko pa mailapag ulit ang papel, narinig ko ang boses ni Tonyo mula sa likod. David! Mahina pero mabigat yung tono. Paglingon ko, nakatayo siya. Hawak ang kanyang sombrero sa dibdib. Hindi siya galit pero halata sa mata niya yung kaba. Hindi lahat ng nakikita dapat binubuksan, sabi niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong magpaliwanag pero sa titig niyang yun, parang mas marami pa siyang gustong sabihin na pinipigilan lang niya. Naglakad siya papalayo, iniwan akong nakatayo sa gitna ng pilapil. Hawak ang isang lihim na hindi ko sigurado kung dapat ko bang panatilihin o alamin pa.
ng mas malalim. At doon naintindihan ko, hindi lang simpleng tao si Tonyo sa pilapil. May dala siyang kwento. At ako na mismo ang unti-unting nagiging bahagi nito. May mga sikreto na parang pilapil, mahaba, makipot, at puno ng panganib. Pero kapag nalampasan mo, doon mo makikita ang totoong tanawin. 2 araw kaming hindi nagkita ni Tonyo matapos ang insidente ng papel sa lata. Sinubukan kong hanapin siya sa palayan, sa tabi ng ilog, pero wala. Para bang sinadya niyang umiwas. Hanggang sa dumating ang hapon na yun. Wala sa plano ang pagpunta ko sa pilapil. Pero parang may kung anong nagtulak sa akin na maglakad papunta ron. Sa gitna ng daan, nakita ko siya. Nakatayo sa may dulo, nakatingin sa papalubog na araw. Paglapit ko, hindi siya umiwas. Sa halip, inabot niya sa akin yung sombrero niya. Hawakan mo muna, wika niya. Tapos ito, huminga siya ng malalim. David, di ko alam kung paano ako sisimulan. Sanay ako magtago. Dito lang sa pilapil ako natutong huminga ng maluwag kasi walang nakakapansin sa akin. Hanggang sa dumating ka. Wika ni Tonyo. Tahimik ako, ramdam kong mabigat yung bawat salita niya. Tapos sabi pa niya, kaya kita laging hinihintay dito. Kasi sa dami ng bagay na tinatago ko, ikaw lang yung gusto kong makaalam. Natatakot ako na kapag nalaman mo baka hindi ka na maglakad kasama ko dito. Wika ni Tonyo. Hindi ko alam kung ano mismo yung lihim niya pero sa mga mata niya, halata yung tapat na damdamin. Kaya imbes na magtanong, lumapit ako sa kanya at tinapik yung braso niya. Tonyo, kahit saan pa magtapos, itong pilapil na to, sasabay pa rin ako sa'yo. Unti-unti siyang ngumiti. Hindi yung palaging nakikita ng iba, kundi yung ngiti na parang matagal nang nakatago para lang sa akin. At sa ilalim ng langit na unti-unting nilalamon ng dilim, naglakad kami pabalik, magkadikit ang balikat, tahimik, pero puno ng kasiguraduhan. May mga dulo na hindi pala katapusan kundi simula ng bagong daan. At sa akin, ang dulo ng pilapil na to ay simula ng kwento naming dalawa. May mga landas na walang kasiguraduhan kung saan nahantong. Tulad ng pilapil na minsan putikan, minsan tuyo, at minsan puno ng tinik. Pero kapag may taong handang sumabay sa bawat hakbang mo, hindi na mahalaga kung anong dulo ang naghihintay. Sapagkat ang totoong tahanan ay hindi lugar kundi yung balikat na lagi mong katabi. Kahit sa gitna ng pinakamakitid na daan at sa dulo ng lahat ng takot, lihim at pananahimik. Doon ko natagpuan si Tonyo. At doon ko rin natagpuan ang sarili ko. Sana'y nagustuhan nyo. Salamat.